Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Kakaiba ang hitsura ng taong ito. Tila ba may pangil at tumutulo ang laway. Hindi na makasigaw pa ang katipan kong si Juliet dahil sa nilagyan na ito ng pusal sa bibig, kung kaya't tanging impit at ungol na lamang ang naririnig ko habang panay ang labas-masok ng pagkalalaki nito sa pagkababae ng aking asawa na para bang asong ulol na hayok sa laman. Napasigaw ako ng malakas habang pinagsasamantalahan ng taong iyon ang aking asawa. Napakasakit makita na ginagahasa ang aking asawa sa aking harapan habang nagdadasal ng salitang Latin ang mga kasamahan nito na para bang may sa demonyong ritual. At habang papalapit ng makaraos ang aking asawa at ang demonyong lalaki, ay siya naman na palakas ng palakas ang mga boses ng mga nagdarasal. At maya-maya pa ay nanginginig ang katawan ng dalawa at napasigaw ang aking asawa habang nakaliyad ito sa lalaking malademonyo ang mukha. Sabay sipsip sa dibdib nito, napasigaw na lamang ako sa aking nakita. Pilit ko mang kumawala sa alambreng nakatali sa akin, ay wala akong sapat na lakas na kumawala at walang kasing pait na makitang paulit-ulit ginagahasa ang iyong mahal na asawa. At nang manawa ito, ay agad nitong dinampot ang dala kong kaninang palakol at walang pag-alinlangang pinalakol ang liig ng asawa ko. Sa pagkagulat ay natulala ako at na-shock sa mabilis na pangyayari. Hindi ako makapaniwala na ang aking asawa na kahalikan ko lang kanina ay wala ng buhay at ang masaklap pa ay putol na ang ulo nito. At doon ko unti-unting nakita ang pagkaiba ng anyo ng malademonyong lalaking iyon habang patuloy ang usal ng panalangin Latin. Ang mga kasamahan nito ay siya naman ang kamot nito sa katawan na para bang nasasaktan dahil nakahiga na sa lupa ang katawan nito na para bang may epilepsy. Ang epilepsy ay isang gitnang sistema ng nervous system or neurological disorder o karamdaman kung saan ang aktibidad ng utak ay naging abnormal na nagdudulot ng mga seizure o panahon ng hindi pangkaraniwang pag-uugali, sensasyon at kung minsan nawalan ng kamalayan. At dahil sa sinapit ng demonyong iyon, umatungal ito ng parabang asong kinakatay at agad na sinakmalang pinagputulan ng liig ng aking asawa at sinipsip niya ito na animoy uhaw na uhaw. At ang malademonyong hitsura nito
ay napalitan ng isang malaking aso o isang halimaw. Halos panawan ako ng ulirat sa mga nakita ko. Hindi ako makapaniwala na may ganitong uri ng tao sa mundong ibabaw na ito. At ang akala ko ay sa nobela at pelikula lang ang mga ito makikita. Pero nagkamali ako dahil kitang-kita ko mismo kung paano nag-iba ng paunti-unting anyo ang nilalang na ito mula sa mabalahibong tao hanggang sa mabangis na hayop o halimaw. Napakahirap paniwalaan sa mga hindi pa nakakakita at napakahirap naman ipaliwanag sa mga taong tulad kong nakakakita na ng tulad ng ganito. At habang nangyayari ang pagbabagong ito ay sinamantala ko naman ang pagkakatanggal ng nakataling alambre sa paa ko. Pero ang sa kamay ko ay sadyang napakahigpit kong kaya't bigo akong matanggal ito. Sa pamamagitan ng kaalaman ko sa basic taekwondo, doon ko pinabagsak isa-isa ang mga nagdarasal ng Latin na nakasuot ng black robe na nag-uusal ng ritual sa mabangis na halimaw na siyang nagbibigay ng lakas nito. Sa mga kombinasyon ng mga frontal kick, axe kick, crescent kick, reverse roundhouse at butterfly kick, combo strike, isa-isa kong napabagsak ang mga nag-uusal ng dasal sa halimaw. Pagkatapos kong tamaan ng malakas na hook kick ang natirang alipores nito, ay laking gulat kong sinunggaban agad ako ng halimaw na parang isang malaking asong ulol. Kitang-kita ko ang paparating na malalaking bibig nito. Kaya bago pa nakalapit ang mabangis na hayop na iyon, ay agad ko nang nagawa ang malakas na counter wallop elbow strike. Sapul sa nguso ang mabangis na hayop o halimaw, kung kaya't hindi niya ako nagawang sakmalin. Pero dahil sa sobrang lakas ng buwelo nito, bumangga pa rin ito sa katawan ko na siyang nagpatilapon sa akin sa putikan. Hindi ko na maalala pa kung ilang oras ako sa ganoong pwesto. Ang sigurado lang ay nakatulog ako o nawala ng malay. At ang malinaw lang sa aking balintatanaw ay ang tunog ng helicopter, mga nagmamartsyang mga sundalo, mga alingaw-ngaw ng truck at mga sigaw ng kapwa kong sundalo. At pagkamulat ko ng mga mata ko, tama ang lahat ng nasa balintataw ko na dumating nga ang reinforcement naming mga sundalo. Napangiti ako ng bahagya at agad na sumagi sa isipan ko ang asawa kong si Juliet at ang mabangis na hayop kagabi. At maya-maya pa ay naramdaman ko na lang na inakyat na ako sa helicopter. At hanggang sa nakatulog na lamang ako. Nagising na lamang ako sa isang pribadong ospital sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center dito sa Ilocos Norte. At doon ko na rin nakilala sa hospital na iyon si Doktora Vina Jimena Dinglasan, isang magandang doktora na hiwalay sa asawa na may isang anak na babae na nasa 5 taong gulang ang edad. At doon ko nakwento sa kanya na minsan ay nag-aral din ako ng medisina.
Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.